Nagpasya ang isang barkada na mag-explore sa makasaysayan at malaking sementeryo ng La Plata, Argentina noong 2023. Napakalaki at napakatanda ng lugar, pero pagmasdan mong mabuti ang mangyayari sa susunod. Huwag kang pumikit. Están re abandonados, boludo. No. Mira aunque sí. Los aviones, viste, que hacen los panales. Qué sé yo. Biglang lumitaw at agad nawala ang isang putlang kamay mula sa lumang kabaong na hindi napansin ng mga lalaki habang nagvi-video. Ang mga gumagamit ang nakapansin sa nakakakilabot na detalye na ito at ibinahagi nila ito sa mga komento. Halos imposibleng pumasok doon para magkunwari dahil delikado, dahil sa marupok na kahoy at sa hindi matatag na kriptang ito. Sa palagay mo ba may kung ano mula sa kabilang buhay na sinusubukang lumabas o may mas lohikal kang paliwanag dito? There's no one in here. Ang aktor na si Eric Odette ay nagrenta ng Airbnb sa Roadlock, Montana. Naghahanap siya ng pahinga pero nakaranas siya ng mga katok at ingay sa mga pader. Walang tao rito! Sus, umalis ka! Putik naman pare! You, man. You, dude. Noong una, sinubukan niyang balewalain gamit ang earplugs. Bumili ako ng earplugs, malaki ang may tulungan sa akin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga kalabog buong gabi at ganon. Paminsan-minsan lang. Lalong lumala ang mga bagay na magsimulang magbukas mag-isa ang mga kabinet. Sige, pero sarado rin ang mga yon nung umalis ako. Pagtuunan mong mabuti ng pansin ang palaw sa likuran. Wala yon pare. Alokohan yan. Hindi... Habang nag-iinspeksyon si Eric sa madilim na pasilyo, nakuhanan niya ng kamera ang isang nakakatakot na itim na anino ng tao na agad na naglaho. Ayon sa lokal na kasaysayan, ang bayang ito ay nasa ibabaw ng mga tunnel ng minahan kung saan 74 na lalaki ang namatay sa pagsabog noong 1943. Bukod pa rito, may sabi-sabing may sinaunang sumpa ng mga katutubo ang lupa rito. Noon, maraming tribo ng katutubong Amerikano sa Red Lodge ang naglalaban at nag-aaway. At bago pa man dumating doon ang mga taga-kanluran, kumalat na ang bulutong at nilipol ang buong mga tribo. Winasak ang kanilang mga kultura. Pagdating ng mga minero, may mga kakaibang nangyari at sinabi nilang isinumpa ang lupa. Mga trahedyang alingaw-ngaw ba ng nakaraan na naipit sa panahon o imahinasyon lang sa isang lumang kubo? Balikan natin ang ika-22 ng Pebrero, taong 2011. Habang ginigiba ang lumang bahay ni Pablo Escobar sa Colombia, napakaraming tao ang nagre-record ng pangyayaring iyon. Pero mag-ingat kang mabuti sa mga balkonahe ng gusali bago pa ito bumagsak.
May isang puti at bahagyang malinaw na anyo na lumitaw na gumagalaw sa isang hindi pangkaraniwang bilis. Halos parang sinusubukan nitong tumakas ng desperado mula sa nalalapit na pagkasira. Hindi lang ang video ang nakakabahala, kundi pati ilang tao rin ang nagsabing nakita nila ang nilalang na ito habang bumabagsak ang gusali. Marami ang nagsasabing ito ng pinakamalakas na patunay ng paranormal dito, pero ikaw pa rin ang magpapasya. Habang nagre-record sa isang sagradong dambana, may naitala ang kamera ni travel vlogger Koksu na nagpahinto sa kanya sa takot. Suriing mabuti ang itaas na bahagi ng kuha. Doon, makikita ng malinaw ang tila isang kamay ng tao na bumababa mula sa kisame para maghulog ng barya o token sa sahig. Mga pare, sumusumpa ako sa Diyos. May kamay akong nakita na bumaba at naghulog ng bagay. Kita nyo ba to? Yung kamay, dito sa taas niya, hinulog yon. Sa masusing inspeksyon sa itaas ng estruktura, napatunayan ng gumawa na walang bitak, dobleng kisame o anumang uri ng trapdoor na pwedeng pagtaguan o daanan ng kamay ng tao. Kapatid, wala talagang butas dun sa taas. Akala ko may trapdoor o kung anuman. Kahit ipinakita niya ang video sa guide ng lugar na yon, hindi rin siya nakapagpaliwanag ng maayos. Oh? Hindi mo ba ito nakita? Hindi. Isa pa, isa pa. Iyan ba ay isang digital na editing trick na ginawa para makakuha ng interaksyon o isang pagpapakita sa isang banal na lugar? Isang binata ang tahimik na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa isang matao at delikadong kalsada sa Pilipinas, isang lugar na kilala na sa mga aksidente. Panoorin ng mabuti ang kanyang bahagi ng iyong screen dahil lahat ay nangyayari sa isang iglap lang. Biglang may isang kakaibang kulay abong anyo na tumalon diretso sa motorsiklo. Huminto agad ang binata at lumingon, pero wala nang kahit ano sa kalsada. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ayon sa kanya, ang bagay na yon ay walang muka o kahit anong anyong tao. Isa lang itong kulay abong masa. Sa una, parang hindi sa mundong ito ang galaw nito. Pero nasa iyo kung ito'y paranormal na nilalang nagiging sanhi ng mga aksidente o kakaibang refleksyon lang. Ang Winchester Mansion sa California ay kilala sa malalabirintong arkitektura na ginawa para lituhin ang mga espiritu. Maagang dumating si Julia kasama ang kasintahan at kinunan siya ng litrato sa patio. Pigilan ang hininga at tumingin sa mga bintana sa itaas. Sa ikalawang palapag, sa likod ng salamin ng bakanteng kwarto, may makikitang kulay abong, bahagyang transparent na silwetang parang isang matandang babaeng nagmamasid sa lugar na ito. Kumuha si Julia ng pangalawang litrato pagkalipas ng ilang segundo at wala nang laman ang bintana. Marami ang nagsasabi na nakuha niya ang espiritu mismo ni Sarah Winchester. Pero sabihin mo nga, isa lang ba itong simpleng ilusyon sa mata na dulot ng refleksyon ng ilaw o isang totoong pagpapakita? Nasa iyo na ang desisyon. Isang binata ang ilang buwan nang nakakarinig ng nakakatakot na ingay sa bahay, ngunit walang naniniwala sa kanya pati mga kaibigan at pamilya. Isang gabi, sawang-sawa na siya kaya nagpasya siyang i-record ang lahat bilang ebidensya. Maghanda ka, mabilis na mawawala sa kontrol ang mga bagay.
Tingnan mo, nababaliw na talaga ako ngayon. May isang bagay na nakatingin sa akin mula sa bintana. Narinig ko yung babaeng umiiyak sa tabi ko. I'm fucking tripping. Fuck, Merong isang bagay dito sa bahay na kasama ko. Ikaw ang nagpadala sa akin dito. Seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi. Lintik. Sabi ng binata, naramdaman niyang may nakamasid sa kanya sa bintana at may babaeng umiiyak. Paglapit niya sa kusina para mag-imbestiga, biglang kusang gumalaw at nagliparan ng malakas ang mga kagamitan dahilan para matakot kahit sino. Fuck no. Siya, lubos na natakot at hindi na nagdalawang isip, agad na tumakbo palabas ng sarili niyang bahay. Ang kasong ito ay bumabalik sa atin sa taong 2017. Isang babae ang nag-livestream ng relax sa kanyang bahay matapos pumunta sa isang mall. Siya ay ganap na nag-iisa noon. Na yon, mag-focus ka sa pintuan sa kanyang likuran. Sabi nila, ang batang babae sa likod, na wala namang batang babae sa likod, tigilan nyo na ang pananakot sa akin. Sabi nila, ang batang babae sa likod, na wala namang batang babae sa likod, tigilan nyo na ang pananakot sa akin. Habang nagchat-chat siya, binalaan siya ng mga nanonood na may tao sa likod niya. Akala niya tinatakot lang siya, pero nang balikan niya ang live recording, doon niya nakita ang lahat ng nakakatakot. Isang maputlang figura na hugis batang babae, pero walang mukhang tao ang sumilip sa pinto at mabilis na nagtago. Siyempre, labis na trauma ang dalaga. Sa tingin mo ba ay totoong batang multo ang nahuli sa livestream na ito? Sabihin mo ang opinion mo sa komento. Sabi nila, ang batang babae sa likod, wala namang batang babae sa likod, tigilan nyo na akong takutin. Sabi nila, ang batang babae sa likod, wala namang batang babae sa likod, tigilan nyo na akong takutin. Ang clip na ito ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Kinunan ito ng isang binata na nanonood ng laban ng football mula sa mga upuan ng stadium. Mukhang normal lang, pero tutukan at mag-concentrate ka sa numero sa likod ng nakatalikod na manlalaro. Makikita mo malinaw ang isang manlalaro na suot ang jersey na may numerong 18, pero sa isang iglap lang at sa pinakakakaiba at imposibleng paraan, ang numerong ito ay mahiwagang nagbago. Naging 21 ito sa harap mismo ng ating mga mata at sa clip ay walang makikitang putol o halatang edit. Sabi ng karamihan sa social media, may mali raw sa Matrix. Pero gusto ko rin marinig ang opinion mo. Optical illusion lang ba ito ng camera o nasa simulation talaga tayo? Ang mga mananaliksik ng Pixie Paranormal ay pumasok sa isang liblib na gubat sa Success, Inglaterra sa 10 oras ng gabi sa lugar na hindi dapat may kahit isang tao. Biglang napuno ng nakakakilabot na ingay ang dilim na nagpapatindig ng balahibo sa grupo. He's running around in here. Can you hear him, Mom? Iyan ay isang napakalaking aso. Iyan ay isang batang babae na umiiyak. Naririnig niyo ba yon, mga bata? Sandali, patayin mo muna ang mga ilaw, Pegos. Patayin mo ang mga ilaw na ito.
Patayin mo ang mga ilaw na ito. Sandali lang mga bata. Kailangan nating patayin ang mga ilaw na ito. Patayin mo ang mga ilaw. Patayin mo ang ilaw na yan. Turn it off. Umupo ka na lang. Parang nanggagaling sa lahat ng direksyon ang mga boses, bulong at iyak ng batang babae. Pero parang wala rin. Walang lohikal na pinagmulan ng tunog. Pero mas nakakabahala ang nangyari ilang araw matapos sa bahay ng investigadora, biglang tumunog ang kanyang salamin. My mirror is cracking by itself. What's happening? Wait! Wait, stop! Harry, ang salamin ko ay kusang nababasag. Dalawang beses na itong nabasag. Bakit kaya pusa itong nababasag? Wala akong ideya. Sobrang laki nito. Tingnan mong mabuti ang salamin. Kusang lumalaganap ang mga bitak sa harap ng kamera kahit walang humahawak dito. Mukhang may kung anong mula sa gubat na yon ang sumama sa kanya pauwi, nakakapit pa. Talagang kamangha-mangha ang ganitong pangyayari na mapapaisip ka kung ang mga ganitong lugar ba ay talagang dumidikit sa atin. Noong ika-30 ng Mayo, 2026, dumating ang isang driver ng Uber Eats para maghatid. Habang sinusuri ang bahay, napansin niyang abandonado, nakakandado at walang paraan para pindutin ang doorbell. Iniwan niya ang pagkain ng pinto at naghintay sa kalsada. पड़ा हुआ है अभी तक पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं अब क्या किया जाए कुछ समझ से बाहर है क्या करूं मैं घर के पास जाऊं व्हाट बैग गायब हो गया. Ngayon, pansinin mong mabilis ito nangyari. Lumingon lang siya sa bisikleta at paglingon pabalik, nawala na agad ang bag. Walang kahit sinong tao sa paligid niya at imposibleng makapasok sa pintong yon. May tao ba dyan? Nakita kitang pinulot ang bag mula rito. Alam kong nandyan ka at alam kong dito ka nakatira. Nandito ako para makipag-usap, hindi para saktan ka. Pwede ka bang magbigay ng sinyas para malaman kung nandyan ka? Nakaupo ka ba rito sa upuan? Sino o anong nilalang ang kumuha ng order mula sa loob ng abandonadong lugar na ito? Sabihin sa mga komento ang iyong opinyon. Alam kong iniisip ng iba na baliw ang kwentong ito, pero para sa akin, mahirap nang hindi paniwala ang isa itong sulyap sa hinaharap. Ang utak ng tao ay isang palaisipan. Pagkatapos ng pagkabigo ng mga organo, ilang linggo ring nasa induced coma si Keenan Aton. Pagkagising niya, agad siyang nagtanong tungkol sa kambal niyang sanggol. Pero dalawa lang ang mas matatandang anak nila ng asawa niya. Pagkagising ko, agad kong tinanong si Lev, kumusta ang mga sanggol? Makinig kang mabuti sa nangyari pagkatapos ng ilang panahon. Sabi niya, para raw siyang namuhay ng isang buo at paralelong buhay sa ibang bahay at umiyak nang malaman niyang hindi pala yon tunay. Parang isa lang itong matinding medical na guni-guni hanggang sa ilang buwan ang lumipas, ang kanyang asawa ay nabuntis ng natural. Para sa akin, ang coma ay hindi panaginip. Parang buhay pa rin ako, pero ibang mundo ang ginagalawan ko. Kinumpirma na doktor sa ultrasound na may dalawa sa loob. Wala silang kasaysayan ng kambal sa pamilya. Tanong, nakita ba ni Keenan ang kanyang hinaharap o baka nanirahan siya sa tunay na parallel na dimensyon? Isang ganap na misteryo ito. Nagpasya si Maria at ang kaibigan niya na maglaro gamit ang app na nagpapadala sa random na coordinates malapit sa kanila. Napunta sila sa isang bukas na parang sa labas ng syudad. Madaling araw pa lang, mabigat na ang pakiramdam at nagsimula na silang mag-record kahit wala silang lakas loob bumaba ng kotse. Bakit nga ba tayo napunta sa quantum point na to at sa nakakainis na lugar ng taong ito?
Ay, Diyos ko! Hindi ko kaya! At bakit may tao sa aking rearview camera? Hindi ko kaya! Patalasin mo ang paningin mo sa dilim ng clip. May lalaking nakatayo sa malayo, nakaharap sa kanila at tila natulala. Nang magpanik sila at tingnan ng paligid, napansin nila ang mas masama, mas maraming anino at tahimik na figurang dahan-dahang lumalapit mula sa iba't ibang direksyon. Pinaharurot nila ang sasakyan at agad na tumakas. Hindi natin alam kung ito'y sekta, patibong ng magnanakaw o mas malalang gumagala sa dilim. Nais patunayan ni Angus F.V. Unyo, isang TikToker, na minumulto ang bahay niya. Ipinakita niya kung paano isinara ang 2 pinto ng aparador sa pasilyo at iniwang nakarecord ang kamera. Walang hangin o daya. Obserbahan mong mabuti ang paparating na dilim. Bakit kung tingnan mo kung saradong-sarado na yan? Ayan. Oh! Right off! Yo! What's... Nah! Biglang, isa sa mga pinto ay dahan-dahang bumukas mag-isa, pero hindi yan ang tumakot sa milyon-milyong tao. Yo! What's... Nah! What the fuck? Sa dilim ng bagong bukas na aparador, may aninong figurang halos tawang anyo, tila tahimik tayong pinagmamasdan. Sa takot, tumakbo ang gumawa ng video, iniwan ang kamera at hindi gumalaw ang anino. Baka isa lang itong quote na hindi maayos ang pagkakasabit na lumika ng perpektong ilusyong optikal. O baka ang pinakadikanais-nais na nakatira ron, nakaabang sa mga anino. Walang kumpirmasyon sa kahit ano. Sabihin mo nga, bubuksan mo ba ang kabinet na yon para alamin kung ano ang nagtatago sa loob? Salamat sa panonood. Matatapang lang ang nakakatapos dito. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.